Good morning mga farmers, welcome po ulit dito sa ating munting channel. Bali mga farmers, harvest ko ngayon mga farmers sa pang fourth, pang-apat na harvest. So umaga pa. Yan, may mga kaibigan tayong gumagala mga farmers, no. Yan ang malaking tulong ng dito sa ating talungan mga farmers, no. Yung pollinator. Yan. So siya yung bumubuo ng ng mga bulaklak. So ayan, para marami na mga farmers yung mapipitas ko dito, and at saka malalaki na. So 3 days gap kasi yung last harvest ko dito ay nung Friday pa. So bali yun, yung nakuha ko dito mga farmers nung pangatlong harvest ko ay bali 21 kilos na na class A. So mga 3 kilos ata yun na class B. So ngayon makakarami tayo dito mga farmers, no. So kahit konti lang itong tanim ko, so maganda naman mga farmers yung kanyang mga bunga, at marami tayong mapipitas ngayon. So thanks God sa blessings mga farmers, so gaganda ng mga bunga niya, makikinis. So mabilis mga farmers sa tumangkad ditong aking talong. And kung makapansin, so halos yung iba abot na po sa sa kilikili ko, yung pinaka talbos niya. So ayos naman mga farmers yung mga talbos niya at saka mga bulaklak. So wala pa tayong masyadong mga So yung nagiging kalaban ko lang dito ay yung mga shoot borer. Di talaga maiiwasan yung sa bunga niya mga farmers na may mga tusok, no. Pero ayos lang yan, at least mapipigilan natin, so wag lang lumala. At saka may napapansin din tayo dito mga farmers na pakunti-kunting mga white flies. So madali pa naman naagapan dahil hindi pa sila malala. So wag na nating hintayin na lumala mga farmers, no, kung may mga insekto tayo dito sa ating talungan. Kailangan napuksain po kaagad natin. So maintain lang po natin na every after harvest ay mag-spray. So sa abono, once a week lang din mga farmers. So yung ganun pa rin mga farmers, yung abonong gamit ko po dito sa ating talungan ay yung triple 14, at saka hinaluan ko po ng konting 1620. Kaya ganyan yung pagka-green niya. So tinigilan ko muna sa paggamit ng urea dahil okay naman yung tindig niya mga farmers. So hindi ko pa kailangan ng malakas na nitrogen. Ganda mga farmers, at marami yung kanyang mga bulaklak. So bali lang, mamimitas po muna ako mga farmers, no. Baka kasi sumikat yung araw mamaya at mainit na. Lalaki mga farmers yung bunga niya, oh. So bali naubos ko na rin kahapon dito sa pagbunot ng damo sa sili. So bali yung sa pinakagilid niya lang, yung sa gitna naman kasi niyan mga farmers ay patay na dahil inisprayan ko po yan ng herbicide. So bali mamaya ulit mga farmers, update ko na lang po kayo kapag tapos na po akong mamitas. So ito na po mga ka-farmers, bali 5 bundle po yan. So ito kasi yung isang bundle ay nasa 13 kilos. So yung total po ng class A bali 53. Tapos may 5 kilo po dito na class B. So 58. So hindi ko na po isasama ito mga ka-farmers yung reject. So may mga tusok kasi ito mga ka-farmers, so sayang, malalaki pa sana. So tulad po nito, yan may mga tusok siya mga farmers. So may uod po yan sa loob. So yung iba pinutol ko na, tinanggal ko na po yung reject. So gugulayin na lang to. So hindi naman pwede pa naman to ibenta, kaya lang ngayon lang kasi kami nakatalong ulit mga farmers, no. So kaya gugulayin na lang at saka pangibigay sa kapitbahay. So ngayon lang talaga ako mga farmers naka-harvest na ganito karami yung reject niya, na talagang marami yung tusok. So dati kasi mga class B lang, puro baliko na walang tusok. So ngayon na talaga hirap po talaga mga farmers yung yung panahon ngayon. So makulimlim, yung sabi ko, pag ganitong panay yung ulan na pakunti-kunti,
talagang malakas po yung mga shoot borer. So 3 araw na po kasi mga farmers na makulimlim dito, halos na hindi po masyadong sumisikat yung araw, na hindi naman po umuulan. So minsan po patak-patak lang din mga farmers yung ulan. Yun talaga ang gusto talaga ng mga shoot borer na manatili po dito sa ating talungan, no. Kaya paborito talaga nila manusok sa bunga. So halos wala na rin po akong napapansin dito mga farmers sa aking talungan na nalalanta. Pero yung karamihan talaga sa bunga talaga sila tumitira, sa baba. Ito po, malaki nito sana, so okay pa yan. So yung panglimang harvest ko nito mga farmers ay sa Friday ulit. So medyo marami-rami na ulit siguro yung mapipitas ko ng, pero 2 days gap lang po yun. So pag Friday po kasi Martes, so nagiging 3 days gap. So sa siguro mga next week, yun talaga mga farmers na bubuelo talaga yung pitas ko na po dito. So kasi sa ngayon nasa 80% pa lang po kasi yung napipitasan ko. Merong iba na may mga bunga pero wala po akong nakukuha dahil maliliit pa. So meron naman yung iba na doble-doble yung kanyang mga bunga. So may napipitas akong hanggang 5 piraso. So maintain lang pa rin dito mga farmers sa aking talungan, no. Sana mamaya hindi umulan, okay lang na makulimlim para makapag-spray ulit mga farmers, no, para sa mga insekto. So sayang kasi karamihan po kasi mga class A yung natutusok. Yan po. So kung sa mga bulaklak okay naman siya mga farmers, so magaganda po yung kanyang mga bulaklak at saka yung tindig niya at yung mga talbos. At marami rin pong malilit na bunga. So tulad po nito mga farmers. So ayan, sa isang tangkay 3 piraso po. At saka ayan, ito isa may tusok pa talaga. Yung iba kasi mga farmers tulad po nito halos na wala nang laman. So mapapansin na po kasi natin na walang laman kasi wala na pong lumalabas na tahi niya. So dahil na tamaan na po ito nung nakaraan na pag-spray ko. So ayan, pero hindi na po siya talagang butas na po talaga yan. So mapupunta lang po talaga ito sa reject kapag may butas po yung bunga ng ating talong. So ayan. So yan lang po mga ka-farmers, dahil di-deliver ko na lang po yan dahil maaga pa po ngayon. So minsan kasi pag alanganin sa oras, hapon ako nagde-deliver. Pero ngayon maaga pa, so kailangan na namin mag-deliver. So uwi na lang kami, mag-almusal at magde-deliver. So ayan, hanggang dito na lang po muna mga ka-farmers. Ayan, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at saka happy farming.